magandang gabi muli sa bawat isa, no? At salamat at hindi mo kinaligtaan ang gabing ito upang tayo po ay muling makapagpuri sa ating Panginoon, tayo makapanambahan, ma-recharge ang ating mga spiritual life because alam naman natin that we need the Word of God. Amen po ba? Amen. Sabi sa Matthew chapter 4, verse 4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa kanyang mga labi or sa kanyang bibig. No? Napakapalad natin tonight. Bakit? Kasi nga tayo po ay makakarinig na naman muli ng salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. So hindi na natin patatagalin, nating tawagin ang lingkod ng Panginoon siya magbabahagi ng kanyang salita sa gabing ito. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay ni Sister Joy. Praise God po. Good evening po sa bawat isa. Yan. Ngitian mo naman po yung katabi mo. Yan. So, sa gabing ito po, no, nais ko munang magpasalamat sa Panginoon. Dahil, once again, ginamit na naman po niya ako para sa kanyang salita. Sige po, tayo muna yung manalangin. Yes, Lord Jesus, hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na napakadakila mo, Ama. Salamat, Panginoon, sa iyong mensahe. Sa gabing ito, Panginoon, alam mo, Panginoon, yung bawat sitwasyon na meron kami, Panginoon. And we want to take this opportunity, Panginoon, na makapagpasalamat sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagsama mo sa bawat isa, Panginoon. Salamat sa kaligtasan, Panginoon, at salamat sa pagmamahal, Panginoon. Lord, itago mo ako sa iyong likuran, Panginoon. Nawa, Panginoon, linisin mo yung kaisipan at puso ko, Panginoon, upang lalo akong maging kagamit-gamit, Panginoon, sa iyong ikakaluwalhati, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw ang maitaas sa oras na to. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Yan. Siguro sobrang saya ko lang po kaya naiiyak ako kasi matagal ng panahon yung huling napagamit ako sa Panginoon. No? And yung binigay po ng Panginoon sa akin is the Lamb is the cure, no? Basahin po natin sa Isaiah 53:5. Sige po, samahan niyo po akong magbukas sa Isaiah 53:5. Sabi po, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan. At sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay tayo'y gumaling. By His wounds, we are healed, sabi po. And sino na po dito yung nakaranas na matuklaw o maano ng ahas po, no? Meron na po ba dito naka-experience? Wala pa naman po. Pero kung makikita, aso, hindi ba yung snake, no? So, makikita po natin na parabang kung makikita natin yung tuklaw ng ahas, parang ang liit lang sa labas. Pero, yung venom po nito, pag kumalat, through the body, pwede po itong mag-cause ng kamatayan. No? And, in the same way po sa atin, yung sin, nag-start siya sa maliit na patikim-tikim, yung maliit na gawain lang siya. Pero, kapag yung poison na yon nag-spread na sa puso natin, sa kaisipan natin, pwede yun maka-epekto sa relasyon natin at sa buhay ng pananampalataya natin. But the good news is that God has provide an antidote. Yun po yung pampawalang bisa dun sa poison na kumakalat po sa atin, no? Dun sa natuklaw dun sa venom na pumasok po sa atin. So habang inaaral ko po to, na-amaze lang po ako kay Lord kasi sabi niya, to what peaceful animal is Jesus compared in the Bible? At makikita po natin, lamb or sheep, no? And makikita po natin yun sa John 1:29, no? And sabi po dito, in Genesis naman po, ikinumpara po si Satan sa snake, no? And sa and what animal can be used to make an antidote to snake venom? Kapag po nakagat ka ng ahas, ano yung venom yung animal venom na kailangan para mamatay yung poison na kumalat sa atin, which is yung
lamb. Kaya nung sa simula pa lang, napaka-detailed po ni Lord, no? Na sabi po, so if we are covered by the blood of the lamb, we are also immune tayo na walang bisa yung kamatayan sa atin. Kasi doon pa lang po sa una, 'di ba? Yung hatid ng venom sa atin is kamatayan. Pero dahil doon sa dugo nung lamb, mapapawalang bisa yung kamatayan. So doon pa lang po, no, number 1 po na good news ng Lord doon sa venom, yung sin, nag-enter siya sa heart natin. Kasi paulit-ulit naman po sinasabi na ang puso po ng tao, sa Jeremiah 17:9 na ang puso ng tao ay mapanlin lang. 'Di ba? Yung puso daw po. So yung sin, ang tinitira ng kalaban lagi, yung gagamitin niya, yung puso po natin. Kung saan tayo mahina. No? And sabi po, yung bite ng ahas, makikita natin parang painless, parang unexpected sa simula. No? Dahil maliit lang siya, hindi mo siya masyadong pansin. Pero akala mo harmless siya kapag nag-compromise ka dun sa bagay na yun, dun sa sin. No? Tignan po natin yung venom as sin. Kung saan po na yung venom na yun, pag pumasok po sa atin, yung venom ng kagat ng ahas, pag pumasok sa atin, nakala natin wala lang. Kasi nakikita natin parang wala pa no? Dun, as a spiritual po natin, nakikita natin, kapag na-try natin yung isang bagay, yung kasalanan, nakala natin wala lang. Akala natin hindi nako-compromise yung spiritual life natin. Kasi akala natin nga, harmless. No? And just as snake injects venom in the body, Satan introduced sin into humanity. Kasi dito tayo Dito tayo tinitira ni Satan lagi. Yung humanity natin. So, makikita po natin yung venom, yung sin, naapektuhan niya yung relasyon natin sa Lord. Di ba po yung nagpapahiwalay sa atin sa Panginoon ay yung kasalanan. So, separate us from God and corrupt our thoughts and desire. Kasi yung sa puso po, the human hearts, yung puso po natin is control center po siya ng desire intellectual at saka yung will po natin. So makikita natin na alam ni Satan kung ano yung titirayan niya sa atin, ano yung una niyang pupuntiryahan sa atin, kung saan tayo mahina, no? And yun yung heart. Sabi po dito, produce fear, guilt, and shame. Yun po yung hatid or effect sa atin ng venom or yung kasalanan. At nagli-lead siya sa spiritual death. Hindi lang po siya physically death. Spiritual po yung pinag-uusapan natin, no? Like venom, yung sin po is, pag nag-spread siya, nakakatakot, lalo na kapag iniwan natin siyang, hindi natin siya pinagamot. Iniwan natin siyang, nandyan lang, parang open door. Diba sabi naman po, wag natin bibigyan ng foothold yung kalaban para hindi siya tuluyang makapasok sa atin. At yung pinto po na yun, yun yung puso po natin. Tama po ba? And yung pangalawa naman po, yung poison. Yung poison po na yun is the consequences of sin, yung ginawa po natin. Mababasa po natin sa Romans 6:23. Sige po. Basahin po natin sa Romans 6:23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan, kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen po ba? For the wages of sin is death. So, makikita po natin na yung venom becomes poisons at it affects, nagiging poison po siya kapag naapektuhan niya na yung entire body natin pag kumalat na po siya. And likewise po, yung sin, everyday po, parang hindi mo alam na apektuhan ka na Nung una, hindi ka lang nagsisimba hindi ka lang nag-a-attend ng midweek, hindi ka lang nag-a-attend ng prayer meeting, hanggang pati yung Sunday mo, ninanakaw na rin ng kalaban nang hindi mo namamalayan, which is napopoison ka na, no? Kumakalat na. At dati yung pagmamahal mo sa kapatid mo, sa mga kapatiran mo, is nandyan dahil nga nanggagaling sa Panginoon yun. Pero dahil na nagkakaroon din ng poison sa atin, instead of love yung nararamdaman na natin sa kapatid natin, hatred na. Parang imbis na ikaw lang yung mainis,
hindi mo alam, kumakalat na, nagre-recruit ka pa. Parang ganun yung nangyayari, di ba? Yung akala mo ikaw lang, pero affected din yung iba. At sabi po dito, yung symptoms ng spiritual poison naman, yung bitterness, yung pride, anger, addiction, broken relationship, at saka yung hopelessness natin. Many people try to cover the symptoms without dealing with the poison. Akala kasi natin pwede natin takpan eh. Akala natin kaya nating i-pretend. Akala natin kaya lang natin, pero lagi po natin tatandaan na ang Panginoon laging nakatingin sa puso natin. No? Hindi natin kayang linlangin ang Panginoon. Yung pangatlo naman po is yung antidote. Yung, sino po ba yung antidote o yung lamb kanina na sinasabi, which is si Jesus Christ. And paano po ba nagwo-work yung antidote? No? In simple terms po, yung antivenom contains antibodies. Yun po yung blood. No? And nire-recognize niya yung venom. Yung venom po natin kanina is kasalanan. So si Lord, nare-recognize niya yung kasalanan. And neutralize niya ito. Ibig sabihin ng neutralize kailangan mapapawalang bisa niya. So dahil sa dugo ni Kristo at nakikita niya yung kasalanan sa atin, in-neutralize niya, parang lilinisin niya tayo gamit yung dugo ng Panginoon. Once na yung antibody na bind niya, yung venom, nag-stop ito. Di ba yung sin, ang cause niya sa atin is kamatayan. And because of Jesus Christ, na dapat tayo yung makaranas ng kamatayan, tayo yung mapako. But because of Jesus Christ, yung dugo na tumagak sa Kanya, ayun yung kabayaran para sa kasalanan natin. And sabi nga, stop it from causing further damage and allowing the body to recover. Yun po yung kagandahan nun. Hindi lang basta puputulin ni Lord, hindi ka lang niya basta pagagamutin. Nandun siya para i-recover ka din niya. Na ikaw mismo hindi mo din naman kaya. No? And sabi nga ang mapalaya tayo ng lubusan sa Lord, yun yung kasalanan na parang blind ka eh. Hindi mo alam kung, 'di ba, pag natuklaw ka ng ahas, yung mga symptoms, yung kanina yung sin, hanggang sa nababalot ka na ng takot, ng fear, ng hopelessness, yun yung hindi mga bagay na akala mo sa simula harmless. Pero the moment na ang Lord pinakita niya na sa'yo, gaano pala katindi yung venom na pumasok sa'yo, na dumating na siya, na naging poison na siya sa body mo. And this is a powerful picture of what Jesus does for us. When the poison of sin enter our lives, dun sa simula pa lang naman po nung sa Genesis pa lang po, di ba? Kung paano si Adan, nalinlang din siya nung ahas. So makikita dun natin, no, na yung pumasok na siya sa atin, so di ba namamana yun up to 4th generation, non-stop yun kasi lahat naman tayo galing kay Adan talaga. So non-stop yun, hindi mapuputol yun at hindi kaya ng tao na siya mismo is ikat niya yung kasalanan na yun. So kakailanganin niya ng Lord sa buhay niya. And ganun na lang yung pag-ibig ng Panginoon sa atin kasi binigay niya nga yung nag-iisang anak niya para i-save tayo. And sabi niya, Jesus confronts what is destroying us. Hinarap ng Panginoon kung ano yung sumisira sa atin. At yun yung kasalanan. No? At kung ano man yung nagpalinis sa atin, yun yung dugo ng Panginoon. So His grace breaks the power of guilt and condemnation. Dahil dun sa dugo ng Panginoon, nawala yung power of guilt. Kasi kung tayo lang, lagi natin, di ba, nagigilty tayo dun sa kasalanan. Pero si Lord, once na pinatawad ka niya, ibig sabihin lang yun, tatalikuran mo na yung kasalanan mo. At the same time, si Lord, kakalimutan niya kung ano yung nagawa mo. So, si Lord, nandun na siya, dun sa para recovery. So, si Lord, tutulungan ka niyang makarecover. No? And His Spirit restores what sin has damaged. Di ba, pag po may nawala sa atin, kung si Lord binigay niya yon, pinagkatiwala niya sa'yo, at yun yung nagiging reason para mapahiwalay ka sa Lord, magiging poison siya sa pagiging, sa spiritual life mo. Kaya din ni Lord na ibalik yan ng mas higit pa kung ano yung una niyang tinanggal sa'yo o kinuha. Makikita po natin, no, dun sa 1 John 1:7.
Sige po. Sabi niya, the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. Lahat ng kasalanan po natin, no? Ngunit kung tayo'y lumakad sa liwanag, na tulad niya na nasa liwanag, may pagkikisama tayo sa isa't isa at ang dugo ni Jesus na kanyang anak ang luminis sa atin sa lahat ng kasalanan. Si Jesus po yung naglinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Nung napako siya sa krus, lahat po yun, parang pinagbayaran, lininis na tayo ng Panginoon. And yung kanina po na yung death, yung dala ng venom, sabi po dito yung venom, yun yung guilty, condemnation natin, tsaka yung hopelessness na nararamdaman natin. Pero po yung Panginoon ang binibigay niya sa atin, lagi niyang sinasabi, you are forgiven, you are redeemed, and you are loved. Kasi doon naman panapakita ng Panginoon, di ba? Doon sa John 3:16, lagi naman sinasabi na lahat yon dahil sa pag-ibig ng Panginoon. And napakaswerte po natin kung nararanasan natin yung ganung bagay at nakikita natin yung value, no, nung pagmamahal ng Panginoon sa atin. And sabi po dito, those antibodies are used to help to save life. In similar way po, no, dun sa serpent represent yung sin at saka death. Tas yung humanity naman po was poisoned by sin. No, tatandaan po natin, and Jesus took upon himself the punishment of sin. Kinuha niya po yung dapat tayo yung magbayad, tayo yung mapako sa krus, pero yung Panginoon po yung umako sa kasalanan natin, no. Through his sacrifice, na-provide po yung cure at yung salvation. Na kailangan ito naman pong salvation na na-meet natin the moment na binigay po ng Panginoon sa atin. Marami po kasi nagsasabi, ligtas na sila. Pero hanggat wala pa po ang Panginoon, kailangan i-work out natin yun eh. Yung salvation na ibinigay po sa atin ng Panginoon. No? At sabi po dito, the venom is sin, the poison is destructive effect, and death. The antidote is Jesus Christ. You may have been beaten by guilt, fear, and addiction or brokenness, but the antidote is available today. Yung po, nag-research ako, ang sinasabi niya, di ba kapag natuklaw ka ng ahas, dapat immediately pumunta ka sa emergency para maturukan ka ng antidote. So, ganun din po sa atin. Kapag pag di mo naman alam kung hanggang kailan yung tatagal yung poison sa katawan mo eh. So, ikaw bilang Kristiyano, hindi mo din alam kung hanggang kailan ka pwede maghintay. So, what if dadating na si Lord, no? And pinapatagal mo pa yung poison sa sarili mo, or kaya yung sariling buhay mo na lang. Hindi mo naman alam kung hanggang kailan ka dito. Tama po ba? So hindi mo hawak yung buhay mo. So kung hindi mo pa ipapagamot yung sarili mo, hindi mo accept yung kagalingan na nagmumula sa Panginoon, parang wala nang bisa kapag namatay ka na. Kasi kahit i-inject mo pa yon, wala na, tapos na. So habang nabubuhay tayo, doon natin i-work out yung salvation na binigay ng Panginoon. Doon natin tanggapin, doon natin yung binigay na Lord ng forgiveness kanina, yung pagka-redeem niya sa atin, at saka yung pagmamahal ng Panginoon, dapat doon pa lang, wino-work out natin siya. Kasi sabi nga dito, don't focus on the bite, pero wag kang mag-focus dun sa tuklaw ng ahas, pero hanapin mo kung sino yung magpapagaling sa'yo. No? Kasi kung parang magfo-focus ka lang dun sa kasalanan, parang malulugmok ka na lang din eh. 'Di ba? Parang iisipin mo na lang yung kanina nga ulit-ulit na sinasabi, yung magigilty ka, yung takot, mawawalan ka ng pag-asa. Talagang kung tayo lang po, magpo-focus tayo sa sarili natin, yun yung mararamdaman natin. Pero the moment na alam natin kung sino yung magpapagaling sa atin at kung gaano siya ka-powerful, parang mawawalang bisa yung venom na pumasok sa atin. Kahit yung poison na yun, kayang i-stop through His blood. No? Kanina nga po, parang realization na, oo nga no Lord, before parang napalayo din ako kay Lord, parang na-poison din yung buhay ko kasi nagkaroon ng sin sa akin. And dati po kasi parang kahit ipagpalit ko yung lahat, makapagsimba lang ako, makasama ko si Lord, and
nung dumating po yung in-entertain ko yung kasalanan, parang unti-unti napalayo din ako sa Panginoon. And until hindi ko namamalayan, na akala ko isang hakbang lang yung layo ko, and hindi ko namamalayan po, sobrang layo ko na pala sa Panginoon. Yun yung, siguro naramdaman ko na lang yun nung sobrang bagsak na, to the point na iniisip ko kung napapakinggan pa ba ako ng Panginoon. Pero di ba po, sabi nga yung nagpapalayo sa atin sa Panginoon ay yung kasalanan. Yun pala yung reason kung bakit hindi napakalayo ko sa Panginoon at hindi niya dinidinig yung panalangin ko. No, kumalat na rin yung poison to the point na yung pati yung spiritual life ko po natatamaan na. Na leader ka before, yung guilt na pumasok na, leader ka before, tapos binitawan mo yung mga bata. Kung ano yung mangyari din, parang napariwara sila, natigil din sila sa pagsisimba. Parang syempre cargo mo po yun, di ba? Parang sa pastor po, siya po yung nagpapakain sa spiritual, siya po yung leader. Tapos kung mag-stop po yung leader natin, lahat po tayo pananagutan ng pastor natin sa Panginoon. Parang ganun din po yung leader, ganun din po siya kabigat. Kung ano po yung hawak mo mga member, pananagutan mo din po sa Lord. Di ba po? And nung time po na yon, sabi ko, Lord, magmamatigas ka pa, akala mo wala lang. Akala mo nung una, okay lang, kasi hindi mo pa nararanasan. Hanggang sa darating ka sa point na talagang wala ka nang magagawa, kundi kailanganin mo yung Panginoon talaga sa buhay mo. And nung time po na yon, sobrang blessed ko lang po na, dati po kasi lagi ko nga sinasabi, pag nakikita ko po yung buo yung family, sana Lord ako din, ganito, ganyan. Gusto ko yun yung ma-restore sa akin ng Panginoon, pero hindi niya po binigay. Kasi nga po, may magandang plano pala ang Panginoon. Nung bumalik po ako sa Panginoon, nung tinanggap ko po yung antidote na si Jesus Christ sa buhay ko, nang genuinely, nung totoong-totoo na po na, Lord, susunod na ako. No? And binalik po ni Lord, nirecognize niya yung mga panalangin ko sa Kanya noon. No, kaya nung pong nanganak ako, nakikita ko po yung mag-ama ko na nakahiga, tapos madaling araw nagpapadede ako kay Bella. Parang sobrang grateful po yung nararamdaman ko. Kasi sabi ko, Lord, akala ko before hindi mo na naririnig yung panalangin ko. Pero iba pala yung plano mo. Hindi lang pala restoration, hindi lang pala redemption, pero yung love nangingibabaw na nararamdaman ko. Kasi po, hindi lang po yung family ko yung binigay ni Lord na parang kasagutan sa akin yung cure, kundi binigyan niya din po ako ng AGCC family. Lagi ko pong pinagpapasalamat sa Panginoon yun. Kasi lahat po nung parang hiling ko kay Lord na, Lord, paano naman ako magpapamilya? Hindi ko alam. Wala kaming kasama ni June. Lagi ko, sabi ni Lord sa akin, hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo yung ibibigay ko sa'yo. Yung gagamitin ko. And wala man pong, kasi nagwo-worry po si mama eh. Lagi kong sinasabi sa kanya, Ma, huwag kang mag-alala kasi kung ano yung binibigay sa akin ng kalaban, laging si Lord yung sagot. Alam ni Lord yung pangangailangan ko. Alam ni Lord kung ano yung pangangailangan ng pamilya ko. At because nagsaserve kami kay Lord, sabi ko, hindi niya kami papabayaan, kaya wag mo kaming intindihin. Sabi kong ganun sa kanya. Sobrang blessed ko, sabi ko, kasi minute ni Lord. Di lang yung spiritual life ko yung minute ni Lord. Pati yung pangangailangan ko ng physically na rest, binibigay ng Lord kasi ang dami nag-aagawan para sa anak ko. Sabi ko, para bantayan siya. And sobrang blessed po ako kasi siguro dumating din ako dun sa yung pinapasok ng Lord ng bitterness, yung pride, yung anger, kasi lumalaki kang walang may gusto sa'yo, ikaw yung last option, ikaw yung bitterness po yung naging poison po sa buhay ko nung pumasok po yung sin. Dahil makasalanan ako, hindi na ibibigay ni Lord yung ganito, ganyan. Lahat po yon hanggang sa hindi ko namamalayan yung pride, sobrang tindi na pala. Kaya nung the moment na sabi ko, sige Lord, isusuko ko na, kailangan kita. At nung tinulungan ako makarecover ng Lord, yun na nga po, binigay niya. Kasi sabi ng doktor, hindi ka na magkakaanak. Pero doktor lang siya. Meron akong Lord. Amen po ba?
At sinasabi po ng Lord ngayon sa atin lahat, um, hindi natin hawak yung buhay natin. Kaya, choose na manampalataya tayo sa Lord ng may katapatan. Nandito na rin po tayo, no? Ibigay na natin yung, parang kapag magpapaturo ka, lalaban ka pa na, yung nagpupamiglas ka pa. Hanggang sa, hindi mo alam, mauulit ka na naman ma-inject kasi nga hindi na turo ka ng maayos. Ganon din po sa atin, no? Kapag binigay na natin kay Lord, sinukin na natin, i-rest natin sa Kanya, hayaan natin na dumaloy sa atin yung kagalingan na ginagawa ng Panginoon. At tulungan din natin yung sarili po natin. Kasi kahit na itinirok na yan, kung tayo po mismo, lalabag pa tayo at gagawa tayo ng bagay na makakapagsira na naman dun sa relasyon o nung pagpapagaling sa atin, mapapawalang bisa na naman po siya. Kaya, isa po itong paalala sa atin ng Panginoon, no? Na hindi lahat ng kasalanan kailangan upuan din natin parang yung problema. Kailangan isuko natin kay Lord at i-admit natin na kailangan natin siya para gumaling tayo dun sa kasalanan o dun sa poison na meron tayo. Yun lang po at sa Lord po ang papuri. Amen. Yun. So napakaganda. Medyo lang yan, malalim lang na konti yung ating pinag-aaralan regarding doon sa sin na kanyang ubaga inahalin tulad sa isang kasalanan na talagang kapag pumasok sa iyo to at hindi mo siya inagapan, sabi nga gano'n, no? Ay maaari talagang sirain niya yung katauhan mo hanggang sa ikaw ay mamatay. Di ba kapag ikaw nga, sabi niya, example niya kanina, kapag natuklaw ka na ng ahas, yung venom na yon. Ano ba yung ginagawa nila doon? Yung iba, yung kanilang temporary or yung first aid na ginagawa nila is tinatalian nila yung bahagi ng kanilang, for example, dito ka nakagat o dito ka natuklaw, lalagyan nila rito. Bakit? Para hindi nakakalat kagad. Pero hindi tiyak yun, no? Hindi tiyak yun na talagang hindi na siya kakalat. Siguro ang gagawin niya lang is papabagalin lang niya. Papabagalin hanggang sa ikay makarating doon sa hospital or whatsoever para na sa ganun ito po ay malapatan ng lunas, no? Pero kung titingnan pa rin natin, yung isang bagay na yon na gumagawa tayo ng pamamaraan, ito yung isang bagay na masasabi natin na ayaw, as much possible, ayaw natin kumalat. That's the main, kasi nun yung main purpose nung venom is para kumalat, lasunin yung ating katawan. Tingnan natin lang dito sa Romans chapter 6. Kanina meron nabasa yung ating kapatid. Sa Romans 6:23, napakaganda lang, no? Habang ito kanyang binabasa. Dito sa verse 12, Romans 6:12, sabi niya doon, hanggang 13. No? Pwede ba nating basahin? Kaya huwag ninyong, sabi niya, paghariin. Ibig sabihin, hindi siya dapat mangibabaw sa ating buhay. Huwag ninyong paghariin ang kasalanan, yung venom. Nakuha niyo po ba? Yung kasalanan, yung venom, sa inyong katawag may kamatayan upang masunod ang mga pagnanasa nito. Verse 13, ito yung isang bagay na mas maganda. At huwag din ninyong ihandog ang mga bahagi ng inyong katawan sa kasalanan. Ibig sabihin, huwag mo nang hayaang kumalat pa. Nakuha ba? Kasi tiyak mamamatay ka, sabi doon sa 6:23. We will jump kung magja-jump ka lang. Marami pa mo sa atin, no, dahil nga, sabi nga kanina, maliit lang yan, konti lang. Pero hindi natin alam yung gravity nun na ginagawa niya sa ating kalooban na kapag tinignan mo nga yung tuklaw ng ahas, napakalit lang na butas. No, napakalit lang, dalawa. Pero makikita mo yung pagkalat pala niya, nilalaso niya yung buong katawan mo, hanggang sa ito'y magdudulot ng kamatayan. Same as sin. Ang sabi sa John 1:29, ano ba sabi niya? Yung binanggit yata ng ating kapatid kanina yan. Look, sabi ni John, the Lamb who takes away the sins of the world. Tingnan nyo, si Jesus yung lamb na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ibig sabihin, nawawala yung kasalanan natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus sa ating pagtanggap sa Kanya. And siya lang yung may kakayahan na tanggalin yung kamandag ng kasalanan. I don't know kung alam niyo yung sa 1 Corinthians 15, punta tayo sa 1 Corinthians 15.
sabi rito, sa verse 55, sabi niya, where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? Sa 56, the sting of death is sin. Napakaganda ng sinabi niya, no? Punta tayo sa 55 muna. Nagsabi niya, o kamatayan, nasaan ang iyong pagtatagumpay? O kamatayan, nasaan ang iyong tibo o yung kamandag mo? Nakuha niyo po ba? Ngayon, ang sabi niya sa 56, ang tibo o ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. At ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. So there are times na akala lang natin na tayo po ay talagang malaya na, tayo pinatawad na, tayo ay talagang merong kaligtasan or tayo ay matuwid na. It is because we know the law. We know yung 10 Commandments, ginagawa mo yung nagiging mabuting tao ka. Pero kung titignan natin, kung babasahin natin yung Book of Romans, may tinatawag na the book of yung salvation, road to salvation sa Romans. Yung Romans, the road to salvation. Merong ganong pag-aaral eh. The Roman road of salvation. I don't know kung ganun yung tamang ibig sabihin nun. Doon mo mababasa, kung talagang babasahin mo yung buong book of Romans. Makikita talaga natin doon, no, yung redemption story din naman ng ating Panginoong Yesus para sa kanyang mga anak. Okay, Roman road to salvation. Yon, merong ganong kautusan. So makikita natin ngayon doon kung talagang pag-aaralan mo, no, yung patungkol sa kaligtasan. Itinuturo talaga doon, it is about sin, it is about the promises of God, the grace of God, yung law, no? Mababasa natin lahat doon sa book of Romans hanggang chapter 8. Makikita natin doon lahat hanggang, if I'm not mistaken, hanggang chapter 10 pa. No? Makikita natin yung pagdating sa redemption story ng ating Panginoon. Na marami mga tao, because they know the law, then, dahil alam ko na may procedure, parang ganun eh. Alam ko paano tanggalin yung kamandag. Di ba? May iba pa nga ginagawa nila. Sinisip-sip yung part ng ano. They have their own remedy. Pero still, hindi naman lahat kayang lunasan ng mga pamamaraan natin. Yung iba may mga dahon-dahon na ginagawa. Pero sa panahon natin ngayon, hindi na po applicable yun. No? Kung ito'y iaakma natin sa spiritual na pamumuhay. Kapag pumasok ang kasalanan sa atin ngayon, kahit kaunting kasalanan lang yan, na madalas binabaliwala natin. In fact, yung kaunting pagsisinungaling nga lang eh. No? Nagsinungaling ka, white lies. So parang akala natin wala lang. Pero alam nyo, it is also a venom, it is a sting. Na hindi mo alam na unti-unti pala kumakalat na sa katawan mo. Konting kasalanan lang, dahil gusto mo lang na medyo magpaliban o makomfort lang yung damdamin ng isang tao, kaya somehow nagsisinungaling ka o nagsisinungaling tayo. Pero hindi mo alam yung pakonti-konti pala na yon. Ito isang kamandag na sumisira sa ating katauhan, sa ating spiritual life. Hanggang sa, sabi nga kanina, nakakasanayan mo na. Na-enjoy mo na. Na kung saan, sabi nga ng ating kapatid kanina, yung kasalanan na nagiging dahilan kung bakit tayo napapalayo sa Panginoon, na hindi mo alam, kahit na maliit lang yung kasalanan mo, napapalayo ka sa Panginoon unti-unti. Unti-unti. At hindi natin hinihingi na tawad yun. Hindi mo pala alam, yung maliit na kasalanan na yun, na pagsisinungaling, ay kumalat na pala sa buong katauhan mo. At in the long run, ito'y magdudulot ng kamatayan. At hindi lang basta kamatayan. Pag sinabi kasi natin kamatayan, nakala lang natin yung simpleng kamatayan lang, spiritual, or sa impyerno. Take note of that. It is separation from the Lord, from God, forever, for eternity. Ibig sabihin, wala na, hindi ka na pwedeng bumalik pa. Nakuha po ba natin? Hello? Nakuha natin. So medyo malalim yung ating pag-aral sa gabing ito. But ang simple lang naman nun talaga is that wag mong hayaan
na yung kasalanan sa buhay mo ay mangibabaw. Huwag mong hayaang manatili ang kamandag sa iyong spiritual na pamumuhay, no? Bilang mga mananampalataya, bilang Kristiyano. And again, let us always go to Jesus. Lagi tayong lumapit sa Kanya. No, lagi tayong humingi ng kapatawaran sa Kanya dahil di naman natin alam kung anong mangyayari. Nakuha po ba natin? Ganun lang naman kasimple yun eh. Yung ating pinag-aralan na alam naman natin na yung kasalanan na yan, sabi natin kapatid kanina, magdudulot talaga ng napakabigat na sumpa, no? Sinasabi rin niya kanina yan, sa ating buhay. So, as much as possible, iwasan natin magkasala. No? Inam nakakasira sa ating spiritual. Amen po ba yan?